Paano nga ba nagsimula ang The Aegis Band? Kada 90 or years 1990 nang umusbong ang bandang Aegis na binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang grupo. Miyembro ng banda ang magkapatid na sina Juliet, Mercy at Ken Sunot sa vocals, Stella Pabico sa keyboards, Ray Abinoha, vocals and guitars, Rowena Adriano sa bass at Vilma Golobiogo on drums. Taong 1998 nang pumalaot sa mainstream ang Aegis sa paglabas ng debut na album nilang Halik sa ilalim ng Alpha Record. Kasagsagan ng alternative rock music nang sumulpot ang Aegis sa music scene. Hindi rin daw naisip ng banda noong una na sumampa sa recording scene. Masaya na sila bilang show band na tumutugtog sa iba't ibang lugar kabilang ang Japan. Kuwento ni Stella sa press conference na ginanap kamakailan, actually talaga ayaw namin pumasok sa recording kasi ang pagbabanda bread and butter namin. Alam namin hindi lahat nagiging successful kasi grabe ang competition. Hindi nga rin madali sa banda ang makilala at dumaan sila sa hirap bago makasungkit ng record deal. Nag-umpisa kasi kami sa walang kain, nagpo-promote kami ng walang budget. Pagbalik tanaw nga nitong si Mercy. Nilako ng banda ang kanilang demo tape sa recording companies para mapansin pero tinanggihan sila ng mga ito. Himutok nga ni Juliet, hindi tinanggap kasi baduy daw. Yun talaga ang tingin nila sa Aegis before, baduy daw, hindi raw bagay. Kaya maging sila nga daw ay nagulat ng tangkilikin ng ilang tagapakinig ang kanilang kanta sa radyo. Ilan nga sa mga pinasikat ng awitin ng Aegis ay Halik, Luha, Bakit, Tanong Ko Sa'yo, Sinta, I Love You Na Lang Sa Tago, Christmas Bonus at Basang-Basa Sa Ulan. At ngayon nga ay videoke staple na ang kanilang mga awitin na Certified OPM or Original Filipino Music at classic na nga rin. Alam din naman natin na panlaban din sa mga singing contest ang kanilang kanta dahil sa taglay nitong vocal power. Taong 2014 ay napasok na rin ang musika ng grupo ang Teatro sa pamamagitan ng jukebox music na Rock of Ages sa produksyon ng Philippine Educational Theater Association or PETA. Sagot nga ng namayapang si Mercy sa tanong kung bakit nagustuhan ng mga Pinoy ang mga awitin nila. Siguro kasi broken hearted yung mga nakikinig sa amin. Nakaka-relate sila sa mga songs namin. Yun nga, mga broken hearted tayo, di ba? Ni hindi nga raw naisip ng banda na mag-disband kaya hanggang ngayon nga daw ay buo pa rin sila. Respeto raw ang formula ng Aegis kung bakit nananatiling matatag ang kanilang samahan bilang magkakaibigan at magkababanda. At dahil nga tumutugtog pa rin daw ang grupo ay marami ang nagtatanong kung papaano nga daw napapanatili na Juliet, Mercy at Ken ang kanilang magagandang boses pagdating sa live performance. Between the three ay tira si Juliet ang stricto pagdating sa kanyang singing voice. Ang boses kailangan laging alagaan, walang ice cream, sabi ni Juliet. Kakatuwa nga dahil ni-reveal nga dito ni Juliet na yung ice cream nga daw ay mina-microwave niya para lang matikman nga nila. Sa bandang huli ay nagpasalamat nga sila sa kanilang mga fans at sinabi nila na proud sila kasi sa dinawi-dami nga raw ng artist yung kanta nila yung nagugustuhan. Maraming salamat, dugtong nga ng yumaong si Mercy. Inamin nga din nila na mas kailangan ng disiplina sa sarili lalo na nga daw at may edad na nga rin sila. Nakakalungkot nga lang na hindi man sila naghiwa-hiwalay about sa buhay sila, naghiwalay naman sila dahil may isa ngang namatay sa kanila at ita ngayon si Mercy Sunot. So that's our latest chika for today's video. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.